Samantala, bata man o matanda, napahalakhak ni Dolphy sa telebisyon pati na sa pelikula. Sariwain natin ang hindi mapapantayang kontribusyon ni Pidol sa showbiz at maging sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. May report si Lars Santiago. Mamimiss mo ko? Oh, giliw ko. Miss na miss kita. Mamawa! Sa mahigit 200 pelikulang kanyang pinagbidahan at mga popular na programa sa telebisyon na kanyang nilabasan, wala nga sigurong hindi nakakakilala sa nag-iisang hari ng komedya sa Pilipinas na si Dolphy o Rodolfo V. Quezon sa totoong buhay. Bagamat una siyang lumabas sa pelikulang Dugo ng Bayan noong 1946, napansin ang kanyang galing nang mabigyan siya ng major role sa pelikulang Sa Isang Sulyap Mutita noong 1953 kasama ang real-life sweethearts na sina Pancho Magalona at Tita Duran. Dahil may temang musical, nagamit din niya sa pelikula ang kanyang galing sa pagsasayaw na nauna raw niyang trabaho sa vaudeville bago nag-artista. 1960s nang tuluyang magningning ang karir ni Dolphy. You love me also, no? Please. O sige, oo na. Mga kababayan, iniibig na ako ni Julieta. Sa panahong ito lamang, lagpas 90 ang pelikula ang kanyang nilabasan na puro katatawanan. Nung binigyan nga ako ng role na gano'n, ayoko nga eh. Sige na niya, pwede ka, pwede. Ganito gawin, may ginagawa mo rin sa labas. O sige, nag-click. Mula comedy action, hanggang sa madalas niyang role na bading sa mga pelikula. Isang mark ng napakagaling na aktor na hindi siya ang taong ginagampanan niya. Kahanga-hanga na pag-arte yun. No? At makikita natin na nahinog siya. Kung may isa mang role na talagang kinareer ni Dolphy, yun ang role ng bakla. Slapstick kung tawagin ang uri ng pagkapatawa ni Dolphy at walang dudang patok ito sa panlasa ng mga Pilipino. Tanggapin na natin ngayon na may mga roles naman talaga na ano siya, no? na I think ay talagang slapstick. Yun naman talaga pinanggalingan niya eh. Alamin natin na ito ay isang kontribusyon pa ng American colonization natin, no? The vaudeville, no? Ang anak kong maganda. Sa lahat ng mga karakter na kanyang ginampanan, marahil si John Puruntong sa programang John and Marcia ang pinakatumatak. Walang puknat na sinubaybayan sa telebisyon sa loob ng 17 taon ang buhay pamilya nila ni Marcia na ginampanan ni Nida Blanca. Sunod-sunod ang kanyang mga naging programa sa telebisyon at mga di malilimutang pelikula. Pero hindi lang daw pagpapatawa ang kayang gawin ni Pidol. Pinatunayan niya ito nang paiyakin niya ang marami sa pelikulang Ang Tatay Kong Nanay na likha ng batikang direktor na si Lino Broca. Marunong din ako kumiyak. Yun ang pusa dyan. Kapag natatapakan, umingiyaw din. Masasabi natin, to a certain point, si Dolphy hindi lang naman pala dun sa katatawanan lang. Pag binigyan mo siya ng tamang role at nahawakan ng tamang director, siya rin ay, he can come up with really memorable and really very sensitive films. No? Hanggang sa makatotohanan niyang pagganap sa real-life story na Markova, Comfort Gay, kasama ang kanyang dalawang anak na sina Eric at Epi Quezon. Hindi nga matatawaran ang husay na ipinakita ni Mang Dolphy sa pelikula man o telebisyon. Kaya't hindi katakatakang umani rin siya ng sangkaterbang mga parangal. Pero higit sa anumang parangal at pagkilala, ang alaalang minsan niya tayong napatawa o napangiti man lang, wala raw katumbas para sa nag-iisang King of Comedy. Naging Dolphy ako. Una sa lahat, sa Panginoon. Pangalawa, lahat ng talong gumabay, lahat ng tao na gumabay patungo sa aking pagiging Dolphy. Maraming salamat sa inyo lahat. Lars Santiago, GMA News.